Purihin ang Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob niya po sa atin upang muli tayo magkasama-sama. Kahit na physically magkakalayo tayo, at least sa isip, sa puso, sa damdamin, tayo po ngayon ay nagkakaisa. Maraming salamat, Brother Rico. Nagkaroon po tayo ng technical difficulty kay Brother Ervin. Hopefully, next time po ay mariresolve na itong ating technical difficulty nangyari. Magandang umaga po, pinagpalang umaga sa inyong lahat mga mahal na kapatid. Dito po sa Qatar, sa ating mga sister churches, sa JCF Bin Mahmoud, sa JCF Markia, ganun din po sa NCCM Markia at NCCM Duhail. Magandang umaga, pinagpalang umaga din po sa Pilipinas. Yan. Magandang umaga kay Mami, kay Jan, kay Chow, at sa ating pong mga kapatid sa Pila, Laguna. Ganun din sa ating mga kapatid sa Australia at New Zealand na nanonood po o manunood later on. At sa ating pong mga kapatiran din na sumusubaybay sa UAE at sa iba pang dako po ng mundo. May mga kapatid din po tayo dyan sa Libya na nakikita ko later on nanonood sila sa ating pong telecast nito. So ating pong itutuloy ang ating pag-aaral sa The Law in Redemptive History. Sandali po, yung slide natin ay iba. Wala po yung ating director. May I go out muna. Ang ating pong pag-aaralan ay yung 19 at saka 20 na tanong sa ating pong handout. Makikita po ninyo, ito po ay nai-handout na natin nung nakaraan. Ang katanungan po rito are the food prohibitions in the law of Moses, sa Leviticus 11 at sa iba pa. Matatagpuan niyo rin po yan sa Deuteronomy. Are these food prohibitions in the law of Moses still applicable today? Meron po mga Kristiyano ang naniniwala na yung mga food prohibitions po sa law ni Moses, yung mga ipinagbabawal na pagkain, ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Ngayon na sa pag-aaral po natin, nakita naman natin na yung law ni Moses po ay wala na in its entirety. Hindi naman po pwedeng kaddarin kasi ang law ni Moses at sabihin mo na ito umiiral, ito hindi pa o hindi na. Kasi ang law ni Moses po ay isang unity, isang kabuuan. It is referred to in the Bible as an it. Pag sinabi mong it, isa lang. Pero this it comprises of 613 commandments or laws. So, lahat po yan ay law ni Moses. At ang law ni Moses po, bagamat binubuo ng 613 commandments, yan po ay unity o iisa. Okay? Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Ipinagbabawal po mismo sa law ni Moses na dagdagan yan o bawasan. Ang ibig sabihin niyan, kung umiiral ang isa, umiiral lahat. At kung hindi na umiiral ang isa, hindi na rin umiiral ang lahat. All or nothing at all po ang law ni Moses. Kaya nung palipasin ng Diyos ang law ni Moses, sa paglipas ng Old Covenant with Israel, yan pong lahat na yan na food prohibitions po ay kasamang lumipas na. Alright. So, marami pang mga Kristiyano ang hindi natatanggap yan. Right? Because they look at the law of Moses as God's will for all time to
to come. Hanggang ngayon. Pero, ang mahirap dyan, hinihimay nila yung law ni Moses. At sinasabi nila, ito, umiiral pa. Itong mga ito, hindi na umiiral. Yung paghahain ng mga tupa as sacrifices, wala na yan. Yung seremonya sa temple, wala na yan. But kung alam natin talaga kung ano ang law of Moses, the law of Moses revolves around the temple. You cannot keep the law of Moses apart from the temple. Kaya nga wala na yung mga animal sacrifices dahil dumating na po yung tunay na sacrifice. Yung kabuuan po ng law ni Moses ay inanino si Jesus Christ in all his aspects. Moral, yung pong redemptive, yung regulatory aspect ng law, lahat po yan inanino ang ating Panginoong Jesucristo. Nang dumating na ang reality ng anino na yan ng law ni Moses, yung pong anino ay nag-fade away na po. Okay? Sa kabuuan, hindi po pira-piraso, kundi sa kabuuan. Wala na po yung law ni Moses. At yan po ay napag-aralan natin mabuti dito sa ating series na ito ng The Law in redemptive history. Kaya yung pong mga pagkain na yan, right? Yung mga tithing, Sabbath na napag-aralan na natin ng mga nakaraan, lahat po yan ay kasamang lumipas ng law ni Moses nang lumipas ang Old Covenant. Okay? Nasa New Covenant na po tayo. Ang umiiral po ngayon ay the law of Christ, which is Himself, His words, and His works. Yan po ang umiiral na kapahayagan ng kalooban ng Diyos sa atin ngayon. Right. Ngayon, at sabi po sa atin, yung ating mga prohibitions o yung mga prohibitions ng mga Israelites sa law ni Moses, may intention po ang Diyos diyan, may purpose. Kaya po ibinigay ang mga prohibitions na yan para ihiwalay ang Israel in their spiritual immaturity para hindi po sila ma-influensyahan ng mga surrounding Gentile nations hanggang sa dumating yung ipinangako sa kanilang Messiah. Nung dumating na po ang Messiah, yun pong mga laws na yan ay lumipas na dahil yung mga laws pong yan, yung law ni Moses sa kabuuan, inanino lang po ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng laws, wala pong hindi kasama na sa pag-anino sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung dumating po yung reality, ayon sa Colossians 2:16 and 17, lahat po yan sa law ni Moses were but a shadow. The reality is found in Jesus Christ. Kaya nakakalungkot lang po na may mga Kristiyano pa na nahirati po dun sa law ni Moses. Na hanggang ngayon ay pinapairal pa rin nila, partly, hindi lahat. Right? Yun po ang nakakadismaya. Out of the 613 commandments, alin ba ang umiiral, alin ang hindi? Okay? Baka naman nalalabag na. Dahil paniniwala ng iba, may umiiral, may hindi. Sana magkaroon sila ng listahan. Ito, umiiral pa. Ito, wala na, lipas na. Pero wala naman pong nangahas na gumawa ng listahan sa 613 commandments sa law ni Moses para sabihin na ito umiiral pa, ito hindi na, ito umiiral pa. Sana may gumawa ng ganun. Right? Lalo na po sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist. Wala pa po akong nakitang inihanay yung 613 commandments. Dito sa isang hanay, ito yung mga umiiral pa. Hindi natin alam kung ilan pa. At yung dito naman, hindi na umiiral, hindi rin natin alam kung ilan yan. Sana may gumawa sa kanila ng ganyan. Pero that is all against the law of Moses itself that says, huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. So hindi ka pwede talagang gumawa ng dalawang columns na ito umiiral, ito ay hindi na. Pagka sinabi mong hindi na umiiral ito, binawasan mo na. Bawal yan. Right? So,
yung mga naniniwala na partly yung law ni Moses ay may umiiral pa, nasa dilemma po sila. Nasa dilemma. Right? So, kasama po sa law ni Moses yung mga food prohibitions na yan na lumipas na. Okay? Sa panahon natin ngayon, ipinaliwanag ni Apostle Paul na there is no food that is unclean in itself. Right? Nasa question number 20 yan. In the Jerusalem Council, the apostles and elders agreed and wrote to the Gentile Christians that they abstain from food sacrificed to idols, from blood, and from meat of strangled animals. Right? Yan po ay mababasa natin sa Acts 15, verse 29. Are these food prohibitions valid for Christians today? Ayan. Ngayon, pagka hindi natin ito ginamitan ng tinatawag nating rules of biblical interpretation, parang lumalabas na itong decision sa Jerusalem Council ay para din naman sa atin. Okay? Isang rule, contextual principle. Ano po yung context, historical context nila ng panahon na yun? Ang historical context po ng Jerusalem Council, kung bakit ito ay pinatawag, ay dahil nagkaroon po ng pagkatalo-talo sa pagitan ng mga Gentile Christians at ng mga Jewish Christians. Kung natatandaan ninyo sa mga pag-aaral po natin, nung una pong panahon na yan, dahil ang sabi sa banal na kasulatan, sa tipan ng Israel sa Diyos, kung kayo ay hindi susunod sa aking mga ipinag-uutos, ito ang mga salot na darating sa inyo. Sasakupin kayo ng iba't ibang foreign powers at ikakalat kayo sa lahat ng bansa sa mundo. Kaya noong pong unang panahon, na ikalat, at hanggang naman ngayon po, nakakalat pa rin ang mga Diyos sa iba't ibang bansa. Wala yata pong bansa, kahit nasa ngayon, na more than 200 na po ang mga bansa. Noong panahon na yon, siguro mga 30 lang sila, o 40, right? Wala pong bansa kahit ngayon na wala yatang Hudyo. Right? Na lahat po ay talagang ikinalat sila. Literally, ikinalat ng Diyos ang mga Hudyo dahil sa kanilang rebellion sa Diyos. So, nung panahon po, lalo na, nung panahon na kokonti pa lang ang tao dito sa mundo. Right? In the known world during the first century, yung mga unang Christian churches po na composed of Jews and Gentiles, nagkaroon po sila ng issue. Dahil itong mga nagsimula ng Christianity, itong mga Jews, ay nahirati sa law ni Moses. Nung mangyari na ang Ebanghelyo po ay naipangaral sa mga Gentiles at may tumanggap sa kanila at naging part ng church, may mga Jews po o Jewish Christians na gusto nilang i-impose ang law ni Moses sa mga Gentile converts sa Christianity. So nagkaroon ng issue ngayon. Mga Gentile Christians, ayaw naman nila na sumunod dun sa law ni Moses, lalo na po dun sa mga hindi naman talaga nila yung culturally conditioned kung tawagin natin. Gaya halimbawa, yung pagtutuli, yung mga binagbabawal na pagkain. Yan po ay mga naging culture na po ng mga Jews yan. Okay? Na hindi naman kultura ng mga Gentiles. Pero may mga Gentile na mga believers na pinipilit ng mga Jewish believers na ipailalim sa law ni Moses. Kaya ngayon nagkaroon ng desisyon ang mga elders, lalo na yung mga apostles, sa pamunan ng mga apostles. Okay, magkita-kita tayo sa Jerusalem. Si Paul na apostle to the Gentiles at saka si Barnabas at yung iba pa nilang mga kasama na nag-evangelize sa mga Gentiles, pumunta rin sa Jerusalem at sila po ay nagkaroon ng deliberation. Ano ba? I-impose pa ba natin ang law ni Moses sa mga Gentiles
At ang kanila pong conclusion, let us not bother them. Huwag na natin po silang guluhin dito sa imposition ng law ni Moses sa kanila. Right? Yan po ang decision nila. Na yung law ni Moses ay huwag nang ipapasan sa mga Gentiles. Isang pasanin na kahit na yung mga Jews mismo ay hindi nila nagawa. Right? Sabi nga ni Apostle Peter, huwag na natin ipapasan sa kanila yan. Dahil tayo man, hindi natin napan yan. Napasan ng perfectly. Hindi natin nasunod ng perfectly yan. So huwag na natin, let us not burden them. Yun po ang salita. Kung babasahin nyo yung decision sa Acts 15. Let us not burden them, yung mga Gentiles who are coming to Christ. Let us not burden them with the law of Moses. Pero, in order to keep fellowship between Jewish Christians and Gentile Christians, meron lang pong 4 na ipinagbilin. Right? Hindi po iniutos, kundi ipinagbilin. Sabi niya, you abstain. Pag sinabi pong abstain, umiwas kayo. Saan? Sa pagkain ng mga food sacrificed to idols, sa mga pagkain ng dugo, sa pagkain ng mga binigting hayop, dahil nandun pa rin ang dugo nila pagka binigti, hindi tumulo. Right? At sa immorality. Okay? Pinapaiwas yung 4 na yon. Dahil ito po yung masyadong obnoxious po ito, masyadong nakakatisod itong 4 na ito sa mga Hudyo. Yung 3 tungkol sa pagkain at yung isa po tungkol sa immorality. Na rampant ito sa mga Gentiles. Yung mga Gentile Christians, ito ang ipinagbilin sa kanila, you abstain from this 4. Para sa ganon, magkaroon ng fellowship ang Jewish Christians at mga Gentile Christians. Yun po ang pakay niyan ng panayan. Transition po ito. Pero sa ngayon po, dahil sa mga Jews po ay naging minority na talaga sa buong mundo. Out of the more than 7.2 billion people in the world, there are only 20 million Jews. So kahit na po nakakalat sila, very minority po sila. Ako po, dito sa mga sa po natin, sa 5 churches natin dito, yung TCI at saka yung ating 4 na sister churches, wala po akong alam na may member na Hudyo. Ewan ko sa inyo kung meron kayong alam. Wala. So yung pong yan, yung bilin na yan, dyan sa Jerusalem Council, hindi po applicable sa atin yan. Right? Kasi wala naman tayong ma-offend na Jew kung kumain ka ng dinuguan. Okay? Wala naman ma-offend. Si Paul, sabi niya, pwede tayong kumain ng food sacrifice to idols. There are those whose faith is strong. Ang ibig sabihin, naniniwala sila na iisa lang talaga ang Diyos. And an idol is nothing in this world. So, walang kwenta yung pag in-offer mo ang something to nothing, ano ang mangyayari? Wala. Right? An idol is nothing in this world. Kaya lang po, ang sabi ni Apostle Paul, not everyone possesses this knowledge, this truth. Meron mga tao na pa rin na-offend sila, akala nila, pinagbabawal pa rin ng Diyos, kaya pag may nakita silang kapwa nila mananampalataya sa ating Panginoon, pagka nakita nilang kumain ng gano'n, na-offend sila. Dahil ang paniniwala nila, umiiral pa yung mga prohibitions na yan. Ngayon, ang sabi ni Apostle Paul, food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat, that is food sacrificed to idols, and no better if we do. In other words, walang ang food does not bring us closer to God, neither does it bring us far from God.
or farther from God. Dahil nga, sabi niya, nothing is unclean in itself. Right? At pagka in-offer mo yan sa mga idols, ang sabi ni Apostle Paul, an idol is nothing in this world. You are offering something to nothing. So wala pong nangyayari. Okay? Kaya, ang ibig sabihin nito, what Paul is saying here is that one is free to eat or not to eat food sacrificed to idols. The agreement reached in the Jerusalem Council was therefore not binding on the conscience. Okay? Dahil nga po kanyan, kumbaga sa panahon natin ngayon, advisory. Hindi po yan isang law. Right? That you abstain. Yun po ang gamit. Right? Iwasan nyo. Lalo na pagka meron mga Jewish Christians na kasama niyong kumakain, iwasan nyo itong apat na ito. Okay? So, to Paul, to eat or not to eat is not important. You have the freedom to choose. But what is important is that the exercise of your freedom does not become a stumbling block to the weak. Right? Huwag daw sanang makakatisod yung ating freedom to eat what we want to eat and not to eat what we do not want to eat. Huwag sanang maging stumbling block sa mga mahihina. Sinabing mahihina, yung pong meron pang ipinapangiling araw, meron pang ipinapangiling mga pagkain. Yan po ang tinatawag ni Apostle Paul na weak in the faith. Right? Hindi nila matanggap na yung mga bagay na yon, hindi po yan kasama sa pagiging acceptable natin sa Diyos. Right? Pero, huwag naman natin kalilimutan, sabi nga ni Apostle Paul, in all things be temperate. In all things be temperate. Ang ibig sabihin, kailangan, kung ano lang talaga yung kailangan mong kainin, para maging malusog ang pangatawan mo, hanggang doon ka lang. Remember, gluttony is also a sin. Right? Pagka yung kumakain ka ng sobra sa dapat mong kainin, kasalanan din po yan. Tulad yan ng pag-inom. Pagka ikaw ay nalasing, nagkasala ka na. Yun po ang ibig sabihin ng prohibition sa mga pagkain at mga nakalalasing na inumin. Right? Pareho po yan. Pag nalasing ka, nagkasala ka. Pag sumobra ka ng kain, nagkasala ka rin. Because gluttony is also considered sin. So, ang rule ngayon, right, ay may kinalaman po doon sa mga weak in the faith. Kung makakatisod ka, huwag ka nang kumain. Kung makakatisod ka, right, ay mangingin ka na rin kasama ng kapatid mo. Okay? Yung freedom mo, yung paniniwala mo na pwede mong kainin lahat, at yung freedom mo na all days are alike, hindi lang yun ang dapat mong i-consider, kundi yung kapatid mo na maaring matisod mo. At ma-injure mo yung kanyang conscience. Masaktan mo. Right? Pagka nasaktan natin yung ating mga kapatid, dahil sa ating pagkain, dahil sa ating pag-inom, dahil sa ating hindi pangingilin, kung masasaktan mo sila, ang sabi ng banal na kasulatan, you have sinned against love. Yun po ang mas matindi. Right? Sinning against love. Ibig sabihin, yung pag-ibig na nararapat na ipakita mo sa iyong kapatid, hindi mo na ipakita. Dahil na-offend mo siya, nasaktan mo siya, kumain ka nung hindi niya kinakain, para sa kanya ay karumal-dumal. Right? Hindi ka nangilin nung araw na para sa kanya ay banal. Right? Huwag nating gamitin yung ating freedom para mantisod tayo ng iba. Sabi ng ating Apostle Paul,
you are no longer acting in love if you use your freedom to offend a brother or a sister for whom Christ died. So yan po ang pan, right? Hindi issue kay Paul yung kakain ba ako o hindi ako kakain. Ang issue kay Paul, may matitisod ba ako o wala? Yun po ang issue. Hindi yung pong kakain ba ako o hindi kakain. Mangingilin ba ako o hindi mangingilin. Hindi po yun ang issue kay Paul. Ang issue kay Paul, kung kakain ako, may matitisod ba ako? Kung hindi ako mangingilin ng araw na ito, may matitisod ba ako? Yan. Yun po ang issue kay Paul. Ang issue sa kanya ay kung may masasaktan tayong kapatid for whom Christ died. Kung meron, huwag nyo nang gawin. Dahil hindi nga kayo magkakasala sa pagkain o kaya sa pag-inom, magkakasala naman tayo laban sa pag-ibig. And that is a much greater sin against God. Okay? So I hope na naging malinaw na ito para sa atin. Itutuloy po natin itong pag-aaral natin sa Law in Redemptive History. Bibigyan po natin ng masusing pag-aaral yung Old at saka New Covenant. Ano ang role ng law sa Old? At kung meron man siyang rule dito sa or law, role dito sa New Covenant, ano yun? Okay? So, next time po, yan ang ating bibigyan ng pansin. For the time being, tinatapos po natin dito yung yugto natin ng question and answer. Okay? And I hope, unless kung meron pong magkukuhan sa inyo, magpo-post ng question, unless more questions will be asked by you, dito lang po natin tatapusin yung ating question and answer portion. Pagpalain po tayo ng ating mapagmahal na Diyos. Tayo po ay magtapos sa ating yugto ng Friday School na ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. Dakilang Diyos, manaming banal, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na nasagot po namin ang dalawang katanungan na usually ay itinatanong po ng mga hindi pa naliliwanagan tungkol sa role ng Law of Moses sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Palayan niyo po ang mga kapatiran ko na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito. Hiling ko po ang inyong pagpapala sa kanilang lahat, sa kanilang buhay, at kunin din po sa kanilang pagkakilala na lumawak nawa po ng lalong higit ang pagkakilala nila sa aming Panginoong Kristo. Pagpalain po ang mga natitira namin sandali sa aming pagsamba sa inyo. Patuloy na patawad, Panginoon, ang aming pagkukulang at pagkakasan. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.